Dumating na ang gabi. Nagbukas na ng mga searchlights ang mga sentry duty. Sa loob naman ng opisina ni Major Madarang, nakaupo si Jeric sa isang selya at nakatalikod sa kanya si Mayor Madarang. Tinatanaw nito mula sa bintana ang status ng compound. Nagsindi ito ng sigarilyo. Binigyan ng isang stick si Jeric. Humit-hit muna sa yosi ang matanda at humarap na kay Jeric. So, pumasok ka palang isang security guard ha? Buti, di ka nakitaan may kaso ka bata. Ilang araw na kayo naghihintay ng supply mula Aguinaldo. 1 linggo na rin simula nung lumalala ang epidemya. Pero sa pagkakatingin ko, sa ospital na ito, wala pang dumarating na tulong. Iniba kaagad ni Jeric ang usapan. Humit-hit muna si Mayor Madarang at bumuga ng usok. Walang darating na tulong mula sa higher quarters bata. Pinapaikot ko lang ang ulo ng magandang doktora. Sa panahon ngayon, priority ng army na maiwasan ang pagkakalat ng sakit sa ibang lugar. Nakasarado na ang lahat ng labasan sa NCR at sa tingin ko mas uunahin nila isupply ang mga tropa. Doon kasi sa mga nasa loob tulad nitong ospital. Ganun, bakit nag-aaksaya pa kayo dito ng oras? Dapat nasa kampo na kayo at tumutulong sa ibang tropa. Haha, tanga ka ba? Tignan mo nga ang paligid. Sa palagay mo bang ligtas kami makakarating sa Aguinaldo o sa Bonifacio kung aalis kami rito? Mas marami ang mga infected kaysa sa mga normal na tao. Hindi kami makakaligtas sa kanila at saka magandang outpost itong ospital. Magagamit pa namin ito kung sakaling kailangan namin ang tulong ng medikal. Sabay dikdik ng upos sa ashtray. Okay, so anong gagawin nyo kung sakaling maubusan kayo ng supplies? Buti na tanong mo yung bata. Tamang-tama. Bukas may plano ako para sa ospital na ito. Si Lieutenant Medina ang mamumuno sa isang raid na gagawin sa malaking mall sa North EDSA. Gusto ko sumama ka bukas, Jerry. May briefing kayo mamayang 3:00 sa mess hall. Sa North EDSA? Major Madarang, di mo ba alam na libo-libo infected na nakakalat ngayon sa lugar na yun? Hindi ligtas ang North EDSA. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo dahil alam kong delikado doon. Ang misyon nyo ay i-clear ang buong mall para ma-profile natin yung maraming supplies sa loob ng mall na pwede natin gamitin. So, magiging scavenger na pala kayo ngayon. Kung hindi kami kikilos, mauubos kami rito kahit di pa dumarating ang mga infected. Now, get out. Asahan ko ang full cooperation mo, Sergeant Naval. From now on, binabalik ko ang serial number mo at rango mo. Tutulong ako, Major, pero hindi ko kailangan ang rango ng isang militar. Tapos na ako sa ganyang buhay. Lumabas si Jeric sa silid ni Major Madarang. Nakasimangot naman ang matanda na humugot ng isa pang stick ng yosi. Sa barracks naman ay bumangon si Danny. Nakita niyang wala sa higaan si Andrew. Alam ni Andrew na hindi siya nagiging comfortable sa barracks. Kaya nagpakilala kaagad siyang doktor. Binigyan naman siya ng quarters ni Andrea. Natuntun ito ni Danny at pinuntahan niya ito. Dahang-dahang binuksan ang pinto. Napansin niyang hindi ito nakalak. Pagpasok niya sa loob ay nakita niyang magtatabi si Nika at Andrew sa kama. Mahimbing ang tulog. Lumapit si Danny na may hawak na patalim. Nakatayo lang si Danny sa harap ng bagong nobyo. Hawak pa nito ang dagger na ibinigay sa kanya ni Jeric. Tahimik niyang tinitigan ng dalawang magsing irog na magkayakap. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ni Danny. Hinawakan niya ng maayos ang patalim at inangat ang kamay. Tay na, hindi ko kaya. Bulong nito sa sarili. Binaba niya ulit ang kamay. Napapikit na lang siya at nagdesisyong lumabas ng silid. Hindi pa nakakalayo si Danny nang makasalubong niya sa daan si Dr. Andrea de Selva, ang hospital chief. Tinago kaagad ng binata ang patalim sa likod ng pantalon niya. Binati niya ang doktora. "Oh, bakit andito ka? Di ba kasama ka ni Doc Andrew?
Ano nga pangalan mo? Namumungay ang mga mata ni Andrea. Halatang nakainom ito. Daniel Abante po, Dok. Dani na lang for short. Danny ba? Anong ginagawa mo dito? May inutos lang po sa akin at babalik na ako ng barracks. Kayo po, parang nakarami kayo ng inom ah. Ha? Wala to. Sige iho, aakyat na ako sa quarters ko. Dok, tulungan ko na lang kayo papunta sa silid nyo. Lumipat si Danny sa doktora. Nakakahiya naman sa'yo na abala pa kita. Wala po yun. Sa totoo lang, malaki ang utang na loob namin sa inyo kasi pinatira nyo kami rito. Inakay ni Danny ang kaliwang braso ng magandang doktora. Umakyat na sila ng hagdan. Naku, wala yun. Maswerte nga rin kami kasi may kasama kayong doktor at sundalo. Dagdag workforce rin sila. Nakarating na ang dalawa sa labas ng kwarto ni Andrea. Binuksan ng ginang ang pinto at pumasok sila. Nasamyo kagad ni Danny ang malasampagitang bango sa loob ng silid na airconized. Pinaupo ni Danny si Andrea sa kama at kumuha siya kaagad ng baso. Nilagyan niya ito ng tubig mula sa dispenser at ibinigay kay Andrea. Uminom ng tubig ang ginang. Matapos iyon ay napahawak ito sa ulo. Hay, nahihilo talaga ako. Bakit naman po kayo naglalasing, Dok? Naku, wala yun. Salamat pala at inihatid mo ako rito, ha? Tumayo si Danny. Tinignan ang simpleng kwarto ni Andrea. May napansin siyang isang photo frame sa ibabaw ng kahoy na cabinet. Larawan ito ng mag-ama ni Andrea. Asa naman po ang mister nyo at ang anak nyo lalaki? Natigilan si Andrea. Lumaki ang mga mata na tila may naisip. Kasunod ay tumulo ang mga luha. Nakuha kaagad ni Danny na isang masamang pangyayari ang naganap sa pamilya ni Andrea. Kaya di na niya ito kinulit. Tumabi siya at hinimas ang likod ng ginang. Parang nagustuhan naman ni Andrea ang ginawa sa kanya ni Danny. Kaya pinatong nito ang ulo sa balikat ng binata. 12 years old ang panganay ko. Mabait siyang bata, masayahin at masunurin. Siya ang tanging lakas ko sa tuwing napapagod ako galing sa trabaho ko. Pero naging isang bangungot ang lahat-lahat nang madatnan ko ang anak ko sa bahay na nakahandusay, dilat ang mga mata at nasa ibabaw na ang kanyang ama nang inangat-angat ang leeg niya. My God, hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon. Doon ko natuklasan kung paano natatransmit ang Thanatos Plague. Niyakap ni Danny si Andrea. Hinimas nito ang buhok ng dalaga. Hindi naman naiwasan ni Danny na maamoy ang halimuyak ni Andrea. Kahit nasa 40s na ito, ay maganda pa rin ang pangangatawan at may hawig kay Patricia Jaber. Nakikiramay po ako sa sinapit ng pamilya mo, Dok. Maging kami man ay nawalan din ng mga mahal sa buhay. Pero imbis na magbukmok, ay pinili pa rin namin harapin ang mga pagsubok. Yan ang dahilan kung bakit nakasurvive kami sa daan ng ilang araw. Niyapos ni Andrea ang katawan ni Danny. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa binata. Hindi mawari ni Danny, pero tinablan siya ng init. Kumislod ang kanyang pagkalalaki. Napatingin pa ito sa suot na corporate dress ni Andrea, pero naaninag niya ang malaking cleavage ng ginang. Ilang araw na ring tigang si Danny, ay nilikuban pa rin siya ng init. Mas lalong hinigpitan ni Danny ang yakap kay Doc Andrea. Nagkalakas ito ng loob, nahagkan ang noo ng ginang. Hindi naman pumalag si Doc De Salva. Tahimik lang silang pareho. Dito na napansin ni Danny ang halimuyak ng isang 40 years old na babae. Mabango pa rin si Andrea, makurba ang katawan, at kung papansinin ay ulam na ulam pa rin. Kung sa prutas ay hindi maasim, kundi hinog na hinog pa rin. At tuluyan nang nabuhay ang kargada ni Danny. Tumagal ng ilang minuto na nakaganon ang posisyon nila. Hinalikan pa ulit ni Danny ng 2 beses ang noo ni Andrea. Tumingala ito sa binata. Ngumiti ng ubod ng tamis.
Mapuputi ang mga ngipin at mapula ang mga labi. Sweet ka pala, iho. Hindi naman po siguro. Nahiya pang sumagot si Danny at napaurong ang kargada nito dahil na rin sa aura na kasama niyang babae. Di sa pangarap ay hindi sumagi sa kanyang isip ang magpantasya ng isang maalindog na middle-aged woman. Tumayo ka agad si Danny. Magpapaalam na ako, Dok. Sige, iho. Paalis na si Danny nang hawakan ni Andrea ang kanang braso niya. Huwag ka munang umalis, Danny. Please, sa totoo lang nahihiya ako. Pero gusto ko sanang dito ka muna at samahan mo muna ako sa kwarto ko. Pakiusap ni Andrea sa binata. Napatigil naman si Danny. Hindi na siya sumagot pero hindi na rin siya umalis. Tumabi siya ulit sa doktora. Thanks, Danny. Alam mo, naaalala ko sa iyo ang anak ko. Medyo mas matanda ka nga lang sa kanya. Pero same kayo ng aura. Yung tipong komportable ka kapag siya ang kasama mo. Ay, ganun po ba, Dok? Naku, nakakaya naman po at kinumpara niyo pa ako sa anak niyo. No dear, it's fine. Hinimas ni Andrea ang kanang pisngi ni Danny. Nagtitigan pa silang dalawa. Medyo naging awkward ang kanilang eksena. Hindi na nila namalayan na nagkakalapit na pala ang kanilang mga labi. Nakaramdam na sila ng hininga. Magkalapit na nga ang kanilang mga labi at naririnig din nila ang malalalim nilang paghinga. Dan, iho. At nagdikit ang kanilang mga labi. Maalab ang halikan nila. Napapikit silang pareho. Ninanamnam ang lasa ng mga labi. Tumagal ng ilang segundo ang pagsugpong ng kanilang mga labi bago dahan-dahang naghiwalay. Nagkatitigan ulit sila para silang magkasintahan. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Dok? Ano yun, iho? Ano po? Ang sarap niyo pong halikan sa labi, Dok. Dan, my goodness, this is a mistake. I'm sorry. Tumayo si Andrea para siyang nabigla sa pangyayari. Nakaramdam naman ulit ng hiya si Danny at tumayo na rin. Dok, aalis na lang po ako. Sorry po. Hindi na nakasagot si Andrea at umalis na si Danny sa silid ng doktora.